Kilalanin natin si Miko. Siya ay isang batang mahilig sa mga laruan, ngunit may isang ugaling kinatatakutan ng kanyang mga kalaro. Sa loob ng kanyang kwarto, pinalilibutan siya ng napakaraming makukulay na robot, sasakyan at mga blocks. Yakap-yakap niya ang mga ito na tila ba mawawala kapag binitawan. Para kay Miko, ang kanyang mga laruan ay para sa kanya lamang. Isang hapon, habang masaya ang sikat ng araw, dumating ang kanyang kaibigang si Lina sa tapat ng kanilang bintana. "Miko, halika na, laro tayo sa labas." Sigaw ni Lina na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit umiling lang si Miko. Mas pinili niyang itago ang kanyang mga laruan sa likod niya at umiwas ng tingin. Sa parke, nagsimula nang maglaro ang ibang mga bata. Ang tunog ng kanilang tawanan ay abot hanggang sa kwarto ni Miko. Naglalaro sila ng habulan at taguan. Bawat isa ay may kalaro, bawat isa ay may kasalo sa saya. Tanaw ni Miko ang lahat ng ito mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit may kasamang lungkot. Kahit puno ang kanyang kwarto ng pinakamagagandang laruan, napagtanto ni Miko na wala siyang kausap o kalaro. Naisip niya, para saan nga ba ang mga laruang ito kung siya lang ang nakakakita? Ang kwarto niya ay naging tila isang malungkot na isla. Isang hapon, lumabas si Miko at umupo sa tapat ng kanilang bahay. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang paboritong bola. Lumapit si Lina sa kanya. Sa halip na magalit dahil sa kanyang pagiging maramot, may dala siyang isang pirasong tinapay. "Gusto mo? Hati tayo," alok ni Lina. Nagulat si Miko. Bakit siya binibigyan ni Lina kahit hindi siya nagpapahiram ng laruan? Dahil sa kabutihan ni Lina, nakaramdam ng kurot sa puso si Miko. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang hawak na bola. Dahan-dahan niyang inabot ang bola kay Lina. "Laro tayo?" Mahinang tanong ni Miko na may kasamang unang ngiti. Tuwang-tuwa si Lina. Kinuha niya ang bola at niyaya si Miko patungo sa parke kung saan naroon ang iba pang mga bata. Mula noon, nagbago na si Miko. Hindi na siya ang batang maramot na nagtatago sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga laruan ay pinagsasaluhan na ng lahat. Napagtanto niya na mas masaya ang maglaro kapag may kasama. Ang bawat pagbabahagi ay nagdadala ng bagong kaibigan at mas malalim na pagkakaibigan para sa kanya. Tandaan natin, ang pagiging bukas palad ay hindi lamang pagbibigay ng gamit, kundi pagbubukas ng puso sa ating kapwa. Ang pagbabahagi ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling laruan.